Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 5, 2026. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ginawa po ng US sa Venezuela kung saan inaresto nito ang kanilang presidente na si Maduro. Kung sana gagawin din ni President Trump ang ginawa niya sa Venezuela, gawin din dito sa Pilipinas kung saan kanyang ipaaresto ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos at ipaupo si VP President Sara Duterte. Sigurado po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ituturing si President Trump ng mga Pilipino bilang isang bayani. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, actually, ginawa din po ito ng US laban kay Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Sa kasagsagan po ng EDSA 1, dinukot po sa Malacanang ang pamilya ni Ferdinand Marcos Sr. at dinala po sa Hawaii. So dito po atin pong tinatawagan ang US government na gawin din po ito sa kasalukuyan o laban sa kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. Sapagkat alam po naman natin na ang kasalukuyang Pangulo ay bangag, adik at magnanakaw sa pera ng bayan. Kaya nga lamang hindi po ito mapatalsik sa kapangyarihan sapagkat patuloy ang suporta ng Armed Forces of the Philippines ng PNP sa kanya dahil sila po ay nababayaran, particular po si Gibo Teodoro as Secretary of National Defense at saka itong si General Browner as Chief of Staff. Ganon din po ang PNP. Nababayaran po si John Vic Remulla bilang Secretary ng DILG at ganon din po ang kasalukuyang Chief ng PNP. Kaya po sila ay patuloy na nagiging matapat sa Pangulo, sa Chair of Command, sapagkat sila po ay nababayaran. Ang kanila pong tinitingnan ay hindi ang tunay na interes ng sambayan ng Pilipino, bagkus ang kanilang personal na interes bilang membro ng sindikato ng kasalukuyang mga opisyalis ng Republika ng Pilipinas sa pangungunan mismo ng bangag na Pangulo. Kaya po, kung gagawin ito ni President Trump na dakutin, kidnapin ang kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at dalhin po ito sa American territory, itiyak na ituturing po siya bilang bayani ng sambayan ng Pilipino. Mayroon po bang basehan itong ating sinasabi? Definitely po. Katunayan, patuloy na bumabagsak ang trust rating ng kasalukuyang Pangulo. Sa pinakahuling survey po na ginanap itong ilang linggo lamang na nakakaraan ay lalo pong bumagsak ang trust rating performance ni PBBM. Ang pagkaalam po natin, umabot ito sa negative 15. Samantalang kay BP Sara ay positive 31 or something.
Ibig po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wala na pong tiwala. Di lamang po zero negative pa ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang Pangulo. Samantalang kay VP Sara, napakataas po. Positive 30 something ang trust rating ng mga Pinoy. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pag ginawa po ito, Donald Trump, ni President Trump, na dukutin ang kasalukuyang Pangulo at ipalit si VP Sara, ibig po sabihin nito, ang Amerika ay gumagawa o gumawa ng napakabuting bagay sa mga Pilipino. Something which the armed forces of the Philippines did not do of the Filipino people. So, kaya po dapat gawin ng US Armed Forces. Ito po ay hindi masasabi na pagyurak sa ating soberenya, sapagkat sa totoo lamang po sa kasalukuyan nalulugmok na ang sambayan ng Pilipino dahil sa walang habas na pagnanakaw ng kasalukuyang Pangulo. Kasama po ang iba't ibang opisyalis ng pamahalaan. Try to imagine it, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Namamatay sa gutom ang sambayan ng Pilipino. Wala pong makain, walang maipagamot. Ang pangkaraniwang sambayan ng Pilipino constituting the majority of the Filipino people. Ngunit ang mga opisyalis po sa pamamahala o sa ilalim ng pamamahala ng bangag na presidente, ang kanila pong bonus nitong nakaraan, ang mga congressmen particular, 2 milyon. 2 milyon ang bonus lamang. Bukod pa po yan sa bilyon-bilyon na kanilang mga kinurakot mula po dito sa national budget ng 2025. Bilyon po ang direct nilang pinaghahati-hatian sa pamamagitan ng flood control projects at iba pang infrastruktura ng pamahalaan. Wala pong habas na pangungurakot at ito ay hindi po magwawakas kung hindi mapapatalsik sa kanyang posisyon ang kasalukuyang Pangulo. Ngunit hindi po ito magagawa sapagkat protektado siya, suportado siya ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP under the guise of being loyal to the Constitution and to the chain of command. Kaya po, kailangan dito ang foreign intervention at ito po ay kailangan tukutin ng mga American Armed Forces or through the CIA ang kasalukuyang Pangulo at install po, ipalit ang Vice Presidente na si VP Sara. Meron po bang pakinabang dito ang Amerika? Malaki po ang pakinabang ng Amerika sapagkat sa napipinto pong digmaan ng China at Amerika, kailangan maging kakampi ng Amerika ang mga Pilipino. At kung gagawin po nila na tulungan ang mga Pilipino na mailigtas mula sa kapahamakan dulot ng bangag na pamahalaan ng isang bangag na Pangulo, ito po ay tatanawin ng malaking utang na loob ng sambayan ng Pilipino sa mga Amerikano. Katunayan po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, katulad nga po ng ating nabanggit,
noong 1986. Kaya po nagtagumpay ang EDSA 1 sapagkat sa kasagsagan po ng EDSA Revolution, dinukot ng mga Amerikano si Ferdinand Marcos Sr. mismo mula sa Malacanang. So ang ating pong panawagan, gawin po ito uli ng Amerikano. Ito ipag-utos ni Donald Trump na dukutin itong bangag na Pangulo ng Pilipinas. Kung nagawa po nila ito sa Venezuela, mas lalo pong madaling magagawa nila ito dito sa Pilipinas sa kasalukuyang pamamahala ni Bongbong Marcos. Sigurado pong hindi papalag ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP. Tatawagan lang si Gibo at si Browner na huwag gumalaw. Hayaan na po nila na dukutin ang kasalukuyang Pangulo at ito ay ikulong sa American territory. In fact, hindi na po kailangan na malaking pwersa ang gagawa nito. Isang portion lang ng Armed Forces of the Philippines sa utos mismo ni Donald Trump mismo ang gagawa nito ay si General Browner at si Gibo Teodoro. Hindi po sila tatanggi. Kaya magiging peaceful po ito. At pag nangyari ito, magdiriwang ang mga Pilipino. Magdiriwang po ang buong bansa sa pasasalamat. Kaya ito po ang napakadaling paraan. So, tinatawagan po natin dito ang US na makialam na sa panloob na problema ng Pilipinas. Anyway, yung ginawa po ni Bongbong Marcos na i-deliver niya mismo sa PRRD sa The Hague, Netherlands, to a certain degree, yan po ay pagsuko sa soberenya ng Pilipinas sa ICC to the prejudice of the Filipino people. Whereas kung ito po ay mangyayari, dukutin ng Amerikano si Bongbong Marcos at ikulong sa American territory at nang sa gayon makaupo si BP Sara as the new president. Yan po ay hindi natin masasabi na pagsuko ng ating soberenya sa Amerikano. Bagkus ito po ay pagkakatulong sa mga Amerikano para maibsan o mapakasan ang kahirapan sa Pilipinas na hindi kayang gawin ng kasalukuyang sandatahang lakas ng Pilipinas sapagkat sila mismo ang Secretary ng National Defense at ang Chief of Staff, sila mismo ay membro ng sindikato na pinamumunuan ng kasalukuyang bangag na Pangulo na walang ginawa kundi magnakaw sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung ito po, kung nagawa po ng Amerika, ng US, na dukutin ang korap na Pangulo ng Venezuela, yan po ay pwede rin gawin nila dito sa Pilipinas. At it is also advantageous to the American people in preparation sa kanilang paghahanda sa anumang posibleng kira na mangyayari between China. Tayo po ay magiging kakampi nila. Hindi po ito pag-udyok ng digmaan sa China o with China hanggat maaari ayaw po natin. Pero under ordinary circumstances, kung magkakaroon po ng ganoong
digmaan between Amerika and China, hindi rin po talaga makakaiwas ang Pilipinas. Tayo po ay mapipilitang mamili kung saan tayo kakampi, China or Amerika. Although sinasabi po natin na dapat sa China, but then kung hindi po ang China ay hindi naman tumutulong sa atin upang mapatalsik ang kasalukuyang bangag na Pangulo na siyang nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. So, mas mabuti na rin po na tayo ay kumampi sa Amerika kung ang US mismo ang tutulong sa atin upang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo nang sa gayon mawakasan na po ang kahirapan, ang palalang kahirapan ng mga Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sa Venezuela po, pinagdiriwang ng mga Venezuelans ang pagkakaaresto sa kanilang presidente. So dito, pagdiriwang din po natin yan. Katulad ng pagdiriwang natin noong 1986 nung dinukot ng mga Amerikano si Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, hinihiling po natin na sana dukutin din ng mga Amerikano itong kanyang anak na bangag na Pangulo na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Dukutin po, kidnapin sa Malacanang at dalhin po ikulong sa Amerika at kailanman hindi napabalikin dito sa Pilipinas sapagkat ang pamilyang Marcos ay naging sumpa sa mga Pilipino. Binigyan po natin ng pagkakataon ang mga Marcos, kaya binoto natin noong 2022 ng si Bongbong Marcos. Ngunit ano po ang kanyang ginawa? Masikip pa sa ginawa ng kanyang ama na pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Kaya ang tanging paraan na lamang po para siya ay agarang maalis sa Malacanang ngayong 2026. Ipadukot po ito. At tayo po ay humihiling sa Pangulo ng Amerika na ipag-utos niya na dukutin ang kasalukuyang Pangulo na si PBBM. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mayroon pong epidemya na kumakalat sa China. Ito po sinasabing H3N2. Ang ganito po na ayon sa balita, natutunaw po sa loob lamang ng 24 oras kapag nakapasok ang virus sa katawan ng tao, natutunaw po ang baga. Kaya delikado po. Sinasabi nga po natin, kung ito ay makapasok, itong virus na ito makapasok sa Pilipinas, at most probably magkakapasok po ito katulad nung nangyari sa COVID-19 na galing din po sa China. Tiyak na marami pong mamamatay na mga Pilipino kung ang Pangulo pa rin ay si BBM, si Bongbong Marcos, sapagkat wala pa itong ginawa. Walang ginagawa ang tao ito kundi magnakaw na magnakaw kasama ng kanyang mga opisyalis at tatakas po ito pupunta sa ibang bansa at kanila pong magagawa yan kasi marami silang pera na ninakaw mula sa sambayan ng Pilipino, samantalang ang masang Pilipino ay mamamatay lahat dito sa Pilipinas. Kaya po upang maiwasan ito bilang paghahanda na rin, kailangan palitan, agarang mapalitan ang kasalukuyang Pangulo at may talaga kapalit si VP Sara nang sa gayon makagawa po ng mga epektibong paghahanda upang maiwasan na magbiktima ang karamihang mga Pinoy ng bagong epidemya na ito na sa ngayon ay kumakalat po sa China.
mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kailangan maging handa po tayo. At wala pong pinakamabuting paghanda, kundi ang mapalitan muna ang ating presidente. Pansamantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat.